Ayan guys, since wala naman tayo ibang i-content ngayon kasi nga medyo busy ako sa work. Kitang-kita nyo naman dito sa aking bedroom na, di ba, sobrang dumi, sobrang kalat kasi medyo napabayaan ko na din. Hindi rin naman kasi ako dito natutulog. So, ayan, sobrang dumi. So, ngayon, for today's vlog, samahan niya ako maglinis. Yan lang yung papanuorin nyo, di ba? Kung paano ko maglinis. Tapos, shoutout nga pala dun sa gumawa ng ilaw nitong bedroom ko. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Bumili kasi ako ng dito, ng daylight. And hindi ko alam na yung pala, yung daylight. Itong, ewan ko kung anong tawag dito sa ilaw na to. Pero nabili ko lang siya somewhere in Binondo. LED siya. Hindi ko alam na 3-way pala yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya naging 3-way. Ganito siya. Ayan. Di ba kita nyo medyo na lumiwanag. Tapos, ito yung ayan yung clear. Ito yung white. Tapos, kanina yung combination ng clear and warm. Ayan. At ito yung favorite color ko. Ito po yung warm. Warm. Hindi worm ha. Warm. Ayan. Combination po yan ng warm. Ay, combination ng warm. Warm lang pala, sorry. Warm lang siya. Ayan. At ngayon maglilinis ako. Samahan nyo ko. Huwag kayong magsasawang manood ah. Dahil medyo madami to. Ay, sorry. Medyo madami. Kasi nga, nung nagpa-extra kami ng kasambahay, kasi yung kasambahay namin, pinag-bakasyon muna namin kasi nga may sakit sila. So, nagpa-extra kami ng kasambahay at yung kasambahay na yon ay yung hindi niya pa alam kung ano yung galawan dito sa bahay. So, basta lang siya naglinis, naglaba, ganyan. So, once na nakatiklop na siya, tinatambak niya dito. Hindi naman niya totaling tambak. Pero, nakaayos naman. Pero, since nga, syempre pag kukuha ko ng damit, nagmamadali akong umalis, binubunot ko na lang, tapos nandyan pa rin siya. So, hindi na ako nagkaroon ng time para itabi sa cabinet. So, ngayon lang yung time na itatabi natin lahat ng to sa cabinet. Bali, dalawa kasi to. So, yung sa anak ko at yung sa akin. Tapos, meron din kasing damit dito na mga nakatiklop. Kasi nga, ito yung minsan na dinadala ko sa biyahe. Kasi, syempre, pag bata, di ba, hindi pwede na wala kang daon na damit. Lahat ng mamis alam yan. Kasi, syempre, hindi naman maiiwasan na hindi sila magdumi ng damit. So, nakaayos naman siya. Ayan o. Nakatiklop naman siya. Itatabi lang talaga at aayusin yung pagkakalagay. Tapos, since nga bata pa siya, pag kumukuha siya ng damit dun sa drawer, basta na lang niya hinihila. So, ngayon, kailangan natin itiklop yung mga natitirang unfolded na damit. Tapos nakahiwalay din kasi dito. Alam niya na rin naman yun. Nakahiwalay yung damit niya na pang-alis at saka yung pambahay at yung pantulong. So, alam niya na kung ano yung kung saan niya kukunin yung damit kapag patulog, ganyan. Para hindi siya kuha ng kuha. Bata pa lang alam niya na.
Yung iba palang damit dito hindi sa amin. So, sinesegregate ko lang din yung mga damit na hindi amin. Kasi minsan pag syempre dun sa sampayan dun, hindi naman nahihiwalay lahat-lahat nung para sa'yo lang na damit, ganyan. So, may mga damit dun na napapasama yung sa mga pamangkin ko. Ayun, so, minsan nailalagay din dito nung kasambahay. So, ayan, hinihiwalay ko lang para alam ko kung saan kwarto ko siya ilalagay. Tulad nito, may mga damit na ganito, naka-fold naman siya. Ayusin lang. Mabilis lang to. May mga naka-fold naman na medyo malapad yung pagkaka-fold niya. Doon sa cabinet ko medyo makitid kasi yung patungan ng mga damit. So, inuulitan ko siya ng tiklop para magkasya siya dun sa patungan nung sa cabinet ko. Actually, maayos naman siya. May time lang talaga na nagugulo. Kasi pag nagmamadali ako, pag bigla na lang kami aalis, so pag hindi kasya, kasi may mga damit na rin ako na hindi kasya, pero hindi ko pa siya ma-let go. Alam niyo yun? Diba may mga gamit tayong ganun, yung ano, kahit luma na siya, hindi mo siya may pamigay, hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko rin sure kung ako lang yung ganun, pero ewan ko ba, may mga damit akong luma na, pero hindi ko siya ma-let go. Yung bang tipong parang kapamigay na yung itsura niya, pero hindi ko siya maipamigay. May time naman na naisusuot ko din siya bigla-bigla. Yan, di ba kita nyo naman kung gaano kagulo yung ibabaw ng aking kama. Actually, kama po to ha. Baka hindi nyo manotice na ito ay kama. Wait lang guys ha, check ko lang dun sa labas kasi parang may rider kasi ako hinihintay, so baka nandito na siya sa labas. Wala pa naman siya, so baka ibang sasakyan yung narinig ko nagbusina. Maayos naman actually yung mga cabinet. Talagang itatabi lang yung mga gamit. Bukas din kasi may pasok yung anak ko, so mamadali na naman kami sa umaga na magpaliguan at magbihis. So mawawala na naman ako ng time para ayusin to. Kaya ngayon ko siya ginagawa. Ngayon nga po pala ay 9 PM. 9 PM naman. Tapos meron ditong parang itsurang laundry, pero hindi siya laundry. Tulad nito. Ito kasi yung kinukuha sa sampayan na hindi naman pala isusuot kasi biglang aalis. So, tinatambak na lang din dito. Pag naman uniform, usually, hindi ko na siya tinatabi sa cabinet kasi daily naman siya pinupull out. Diba? So, hindi lahat ng uniform nakatabi. Unless, kung planchado yung uniform. Pag planchado, tinatabi ko na siya sa cabinet kasi nagugulo.
Nagugulo lang ng bata. After ko ayusin lahat ng to, ipapakita ko rin sa inyo yung after ng aking pag-aayos. Hindi ko man napakita yung before kasi kita nyo naman dito sa video, pero ito. Kita nyo naman dito sa video, pero makikita nyo yung ano niya, yung difference. Tapos may mga damit na ayaw nung isuot ng anak ko. Ewan ko ba kung bakit. Hindi naman siya masikip, pero ayaw niya lang siya isuot. Hindi niya na siguro trip yung drawing. Kasi alam niyo naman pag bata, di ba, namimili na sila. May sarili na silang gustong design. So, hindi na natin sila mapipilit pag ayaw nila. Yan, tomorrow ito yung uniform niya kasi Friday bukas. So, ano sila nga? Boy Scout. Wait lang guys, kasi may tumatawag. So baka ito na yung delivery rider na hinihintay ko. Cut ko lang muna. Bye! Ayan guys, dumating na nga po pala yung rider and tapos na rin naman po ako maglinis. Ayan, as you can see. Ay wait, may konti lang pala akong titiklopin ko. 3 lang to. Kasi ito yung tinanggal sa sampayan nung kasambahay namin, pero medyo basa pa kasi siya, kaya hindi ko pinatiklo. Ayan, sobrang bilis lang din naman maglinis na tong kwarto ko kasi nga malinis na siya. Wait lang. Pakita ko sa inyo guys, linis na siya. Promise. Ayan. Medyo magulo lang tong table na to, pero malinis na yan para sa akin kasi nga alam ko na kung ano yung dadamputin ko. Marami kasi akong kailangan dyan eh. May mga resibo, ganyan. Basta marami. Tapos, yan nga oh. Wala akong kortina, tinanggal ko na bago pa ako mag-start mag-vlog. Ayan. Ito yung aking cabinet. Pakita ko. Ayan, ayos na siya. Maayos naman siya. Dinagay ko lang isa-isa talaga yung mga damit. Yan, dito yung mga t-shirt. Ayan, tapos dito yung mga dress. Kasi masyado mahaba yung ibang dress, so hindi ko siya mahang dito sa ibabaw. Tapos ito naman yung sa Durabox ng aking anak. Tapos dito nga pala nakahang yung mga aking mga bags. Konti lang din naman yung bag ko kasi hindi naman ako masyadong carry. Charot. Ayan. Wait lang. Fold ko lang saglit yung aking tripod. Kasi masyadong mahaba. Ayan. Ito yung Durabox ng aking Junakis. Ayan. Nandiyan yung mga short, pangtulog. Tapos ito yung kanyang mga brief underwear. Ayan. Malinis naman siya.
So, dito na nga po nagtatapos, guys. So, maraming salamat po sa pagtangkilik at panonood nyo sa aking mga videos. Wala na kasi akong time minsan mag-mukbang, magluto. So, ito na lang mga araw-araw ko sa buhay, mga routine ko sa inaraw-araw. Ayan. So, salamat guys. Nood po ulit kayo sa mga next videos ko. Bye-bye!